Kakarating ko nga lang pala galing sa eskwelahan. Sakto nga yung pagdating ko sa bahay, dumating na rin yung in-order kong mini donut maker. Agad-agad ko na nga itong binuksang mini donut dahil may klase pa ako. Ang tatak nga nitong in-order kong mini donut maker ay sukani. At 6 souls lang palang in-order ko dito dahil magta-try lang kami ni mama. Marami nga akong nakikita na may nagdinegosyo na mini donut dito. Kaya agad-agad ko na itong sinabihan si mama na pwede na akong umorder ng mini donut maker sa Shopee dahil gusto ko rin magnegosyo ng ganito kahit nasa bahay lang. Nung na-unbox ko na nga itong mini donut maker, agad-agad ko na nga ito pinunasan dahil gagamitin ko ito bukas ng umaga. Hindi na nga ito pwedeng lagyan ng mantika dahil non-stick naman ito. Kinabukasan nga ay naghanda na ako agad ng mga ingredient. Maaga nga ako nagising dyan dahil sinabihan ako ng pamangking ko na mini donut na lang daw yung kanyang almusal. Naglagay na pala ako dyan ng harina, asukal, baking powder at asin. Hinalo-halo ko nga lang pala dyan hanggang sa magsama na ang 4 na inilagay kong ingredient. Sa pangalawang mixture ko nga dyan ay naglagay lang ako ng gatas, mantika at 2 medium egg. Nung nailagay ko na nga lahat ng ingredients sa mangkok ay hinalo-halo ko na lang ito ulit. Nung matapos ko na nga yung pangalawa kong mixture ay sinalin ko na ito sa harina. Hahalo-haloin ko nga lang pala ito hanggang sa makuha ko ng consistency. Pag lumapot na nga ito ay tapos na. Dahil pag masobrahan ito sa halo ay pwede itong pumait. Nung nahalo ko na nga itong mabuti at nakuha ko na yung consistency ay nagsalang na ako. Nung nakapagsalang na nga ako ay aantayin lang natin ito ng 3 minuto at sa kabila ay 1 minuto. Nung naluto na nga yung nasa ibaba, inisa-isa ko na ito binaliktad. Kahit non-stick nga ito ay naglalagay pa rin ako ng mantika. First time ko nga lang pala ito ginawa. At tignan nyo naman na perfect ko na agad yung pagkaluto nito. Wow! Nung naluto ko na nga ito ay inisa-isa ko na yung paghango nito. Bago nga ako maglagay ng second batch ay pinunasan ko muna ito ng tissue. Nung matapos ko na nga ito mapunasan ng tissue ay nalagay na ulit ako dito sa donut machine. Pares nga lang yung gagawin ko nung una. Mag-aantay lang tayo ng 3 minuto at 1 minuto sa kabila. Nung naluto na nga yung nasa itaas ay isa-isa ko na itong binaliktad. Nung matapos ko na nga ito baliktarin lahat ay sinurado ko na ulit itong donut maker machine. Nung matapos na nga yung timer na 1 minuto at isa-isa ko na rin ito kinuha at nailagay sa plato. Just nasalang na nga lang ito at wala ng mixture. Nung naluto na nga lahat ay naka 16 piraso ako ng mini donut na nagawa. Yun lang. Bye-bye!